Responsible parenthood. Yes. Pero dahil ba mahirap sila, huhusgahan natin na kasalanan nila agad? Mga kabalaod, may isang nag-comment sa aking video kagabi tungkol sa pamilya ni Rene Clark. Isa po siyang nanay at ito ang kanyang sinulat. Nasa comment section naman. Sabi niya, saan ba yon? Tika muna. Basahin ko sa comment section. The narrative is walang plano yung magulang. Referring to, of course, Rovelyn and her husband. Marka bahala sila. No choice yung mga anak na magpursige at si Rene ay kayod kalabaw kasi breadwinner. Very willing siya and happy. Ang tanong ay fair ba yun? All kids deserve a decent life. It's the parents' choice na to bring him into this world. Sila ang kumayod. Make sure na parents can provide food, shelter, clothing, and education. Life is difficult, but continue to have children up to 7. After they can stand on their own, then give back to parents. Attorney, do not encourage that kind of mentality. Kawawa mga anak. Fight for responsible parenting. Well, magandang punto ang responsible parenting, ano? Pero sandali po lamang. Ang pagiging mahirap is not automatic proof na naging irresponsible ang magulang. Irresponsible ba na mga magulang sina Rene at Rovelyn samantalang kahit na sa kanilang kahirapan o sa kabila ng kanilang kahirapan, nabihisan, napalaki ng maayos, napakain pa nga ng masustansyang pagkain, kaya nagsilakihan at tumangkad ang mga anak nila ng lubusan. That's why I'm confused. Why people would judge them that they are irresponsible. And kapag ang isang anak ay nagsikap at tumulong sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, biktima lang ba siya ng kanyang mga magulang? Well, I have to say this, no? Hindi ganun kasimple. Unahin natin yung sinabi ng commenter. Kung saan tama siya dito. Yes, ang pagkakaroon ng anak ay may kaakibat na napakalaking responsibilidad. Hindi laruan ang anak, hindi investment, hindi retirement plan. Under our laws, parents have the obligation to care for, to educate, to guide, and support their children. At ang support ay hindi lamang pagkain. Kasama rito ang tirahan, ang damit, ang medical needs, education at transportation. That's according to the family code. Kaya malinaw, responsible parenthood matters. I do not disagree with that. Pero doon tayo nagtatapos ng ating pag-agree sa point na yan. Dahil may isang malaking problema sa argumentong magulang ang nagdala sa kanila sa mundo. Magulang lang dapat ang kumayod. Kapag nakatayo na ang anak sa sariling paa, saka lamang sila tulong. Well, hindi iyan ang buong konsepto ng pamilya ayon sa batas. Basahin natin ang Family Code. Doon sa Article 195, it does not simply say parents shall support their children. The law establishes reciprocal obligations of support among specified family members.
Ibig sabihin, kinikilala mismo ng batas na habang ang mga anak ay nangailangan, responsibilidad silang suportahan ng kanilang mga magulang. Pero maaari ring dumating ang panahon na ang mga magulang, of course, sila naman ngayon ang nangangailangan, responsibilidad silang suportahan ng kanilang mga anak. Hindi one-way street ang pamilya, mga kabalaod. At mas malalim pa rito ang ating Constitution. Yes, sinasabi ng Constitution na dapat protektahan ang karapatan ng mga bata sa proper care and nutrition at laban sa neglect. Ano pa? Abuse at exploitation. Pero alam ninyo kung ano pa ang sinasabi ng parihong Constitution? Kinikilala nito ang karapatan ng pamilya sa isang family living wage and income. Bakit? Dahil naiintindihan ng ating saligang batas na hindi lahat ng paghihirap ng isang pamilyang Pilipino ay resulta ng katamaran o kawalan ng pagpaplano. There are systemic problems. May unemployment, may mababang sahod, may kakulangan sa opportunity, may sakit, may sakuna, may structural poverty. Kaya maging maingat tayo sa pagsasabing mahirap sila dahil marami silang anak. Minsan, ang mas tamang tanong ay, bakit may mga Pilipinong kahit halos buong araw nang nagtatrabaho ay nananatiling mahirap? Bakit? Because we have social problems beyond our control. At dito pumapasok si Rene. Kung ang isang anak ay sa pilitang pinagtatrabaho habang bata, pinagkaitan ng pag-aaral, inabuso o ini-exploit, ibang usapan yon, of course. Mali yon. Pero kung ang isang taong may kakayahan ng magtrabaho ay kusang nagsumikap, nangarap at tumulong sa kanyang pamilya, huwag nating basta tawaging exploitation yan. Huwag nating tawaging exploitation ang pagmamahal. May mga anak na nagsasabing, Ma, Pa, ako naman. Hindi dahil pinilit, hindi dahil ginawa silang retirement plan, kundi dahil nakita nila ang sakripisyo ng kanilang pamilya at gusto nilang makatulong. Mga kabalaod, responsible parenting does not mean kapag mahirap ka, wala ka ng moral right magkaroon ng malaking pamilya. Mapanganib ang ganitong argumento. Dahil kapag itinulak natin iyon hanggang sa dulo, parang sinasabi natin na ang karapatang bumuo ng pamilya ay nakadepende sa laki ng bank account. Of course, I do not romanticize poverty. Pero huwag din natin gawing moral failure ang poverty. May pagkakaiba ang hindi ko aalagaan ang anak ko at ginagawa ko ang lahat pero kulang pa rin dahil mahirap ang buhay. The first may be irresponsibility, but the second may simply be poverty. At para sa mga tumitingin dito mula sa Christian perspective, nakita natin na balance din ang turo. May napakabigat na obligasyon ang mga magulang na alagaan, palakihin at turuan ang kanilang mga anak. Yes, that's true. Pero meron ding fourth commandment. Ano itong fourth commandment na ito? Honor your father and your mother. At ayon sa Catechism of the Catholic Church, kapag tumanda ang mga anak, they have moral responsibility din na tumulong ayon sa kanilang kakayahan, sa kanilang mga magulang sa panahon ng katandaan, karamdaman, what is that?
karamdaman, kalungkutan o pangangailangan. Ayan. Kaya, hindi Christian teaching ang sabihin natin na magulang lang ang nagbibigay or dapat magbigay. Anak, wala ka ng obligasyon. Mga kabalaod, ang Christian family is a community of reciprocal love, sacrifice, and responsibility. At tungkol naman sa sinabi niya, na 7 ang anak nila, 7 children. Is that standing alone proof of irresponsible parenting? The ready answer is no. Hindi natin sinusukat, kagaya ng sinasabi ko gabi, ang pagiging mabuting magulang sa calculator. May pamilyang iisa ang anak, pero pinababayaan. May pamilyang marami ang anak, pero lumaking may pagmamahal, disiplina, dignidad, at malasakit sa isa't isa. So, ang tamang tanong ay hindi lamang ilan ang anak. Ang tamang tanong, paano nila pinalaki ang kanilang mga anak? Did they love them? Did they care for them? What else? Did they sacrifice for them? Did they deliberately neglect or exploit them? Those are, materially different questions. Sabi ng commenter din. Fair ba yun kay Rene? Well, that's really a legitimate question, Pero hindi natin masasagot iyon sa pamamagitan lamang ng assumption na breadwinner siya, therefore unfair. Because the way I look at it, fairness depends upon the circumstances. Kung pinilit siyang isakripisyo ang sariling buhay, pag-usapan natin yon. Kung pinagkaitan siya ng pagkakataon, pag-usapan natin yon. Kung inabuso siya, then we condemn it. Pero kung mahal niya ang kanyang pamilya, pinili niyang tumulong at nakahanap siya ng dignidad sa kanyang pagsisikap, sino tayo para burahin ang kanyang sariling choice at tawagin ang kanyang pagmamahal na isang pagkakamali? Hindi po ba? Kaya yes, fight for responsible parenthood. Kasama ako dyan. No question about that. Pero, fight also for reasonable judgment. I hope that is understood. We fight for responsible parenthood, yes. I am one with you. Pero we also fight for responsible judgment. Huwag nating husgahan ang isang pamilya dahil lamang mahirap sila. Huwag nating gawing kasalanan ang pagkakaroon ng maraming anak nang walang ebidensya ng neglect. Huwag nating tawaging exploitation ang bawat anak na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang tigit sa lahat, sa usapin ni na Rene, Claire at Divine, huwag nating hayaang ang debate tungkol sa kahirapan ng kanilang pamilya ang lumihis sa pinakamahalagang tanong. What is that most important question? Ano ang nangyari sa kanila? At may mananagot ba? Responsible parenting deserves discussion, yes. Poverty deserves solutions. But Rene and Divine deserve nothing else. What is that? Truth, accountability, justice. Kung gusto ninyo ng mga usaping legal na hindi lang nakatingin sa litra ng batas, kundi pati sa totoong buhay ng ordinaryong Pilipino,
follow this page and please subscribe to my YouTube channel. Dahil ang hustisya ay hindi lamang para sa may kaya, ang hustisya ay para sa lahat. Maraming salamat po.